Pero kung mananatili pa siya sa posisyon at patuloy na mamimirwisyo imbis tumulong sa ating Pangulo, it will not be good for the nation. But anyway, sa patong-patong na kaso na isinampa sa kanya, malamang kahit hindi siya mag-resign, baka nga pag 2026, masama na ang pangalan mga kababayan ni Sara Duterte sa mga pugante. Yung kaso po, plunder, non-bailable. Diba po? At ngayon po yung ombudsman, mabilis na kung gumalaw. Si Boyeng Rimulya na kasi yung ombudsman, hindi na si Martires. Si Martires po, inuupuan yung mga kaso, lalo pag mga kaalyado ng mga Duterte. At biglang may desisyon tulad ng desisyon kay Senador Joel Villanueva, may desisyon na pala na napawalang sala. Hindi pa natin alam. Sinikreto lang. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung sulat na pinalabas mga kababayan ng alleged bagman ni Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ito po. Address kay mamamayang liberal party list Representative Laila de Lima na humihingi ng tulong po dahil sa panggigipit ni Harry Roque. Kinonfirm na po ni Representative Laila de Lima na natanggap na niya. At kanina, nanawagan din mga kababayan si Larry Gadon na ilipat, secure sa kulungan nitong si Madriaga. Baka kasi daw ipatumba after na mag-execute ito ng affidavit accusing Sara Duterte or exposing Sara Duterte na ang ginamit sa kanyang kampanya sa pagtakbo ang nagbankroll sa kanyang vice presidential election mula sa droga at saka sa Pogo operation. Sabi ni Larry Gadon, baka niya ipatumba, palabasing may riot o kung hindi, lasunin ito sa loob ng kulungan si Ramil Madriaga. Kaya ang panawagan niya, ilipat ng detention cell po ito at siguraduhin ang kanyang kaligtasan. O ngayon, narito yung yung confirmation pala ni Representative Laila de Lima na humingi nga sa kanya ng tulong. Gusto magpasaklolo itong si Ramil Madriaga. Ito, pakinggan natin. Nagpa-press con kanina si Laila de Lima. Okay, Mr. Madriaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Papatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17 to his lawyer. And then, nung nagkaroon affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napaka-sensitive po, napakabigat ng kanyang mga akusasyon, hindi lang laban sa kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMP. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him, I asked questions, searching questions. I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon sa kanyang affidavit.
So inisa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya, daw siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada and bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan pong sinusuri ito ng maigi. Kailangan nagiging maingat, lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. And then therefore I asked him, meron ka ba ng katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga aligasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction ito, i-deliver mo ito, etc. etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to see that. Before, kung ano man ang pwede kong gawin na makakatulong bago ako to take any action, let me first reserve any judgment. Diba? Kasi gusto ko, pag mga ganitong mga bagay na mga maselan, sensitibo, ay maging maingat. So yun po ang sitwasyon. I stayed there, I think, if I'm not mistaken, for a little over 2 hours. It started my interview of him, na meron namang bantay doon, na guard sa BJMP. There's a CCTV there. About a little more than 2 hours. 11 o'clock, and then umalis kami doon past 1 o'clock. So once, that's December 8, that's holiday. And then naglabasan na itong mga to. Marami na akong mga nakita sa news and then sa social media na mga posts about this. So yan mga kababayan, ang naging pahayag niya, kinonfirm niya ni Leila de Lima. Humingi nga sa kanya ng saklolo at tulong ito pong si Ramil Madriaga. O ngayon, idagdag ko na lang itong balita kasi may wish para sa Merry Christmas si Sara Duterte. And hindi lang sa Christmas po, pati sa bagong taon. Ayan BP Sara's Christmas wish, good health for Filipinos, a better nation in 2026. Di niya Mr. Maravillas ang masasabi mo dyan, magiging maganda ang 2026 kung pakikinggan niya yung panawagan na mag-resign na lang siya mga kababayan after na masabit ang kanyang pangalan sa patong-patong na anomalya. At yung latest ngayon, yung affidavit po ni Ramil Madriaga, gaganda ang ating bansa. O diba? Pero kung mananatili pa siya sa posisyon at patuloy na mamimirwisyo imbis tumulong sa ating Pangulo, it will not be good for the nation. But anyway, sa patong-patong na kaso na isinampa sa kanya, malamang kahit hindi siya mag-resign, baka nga pag 2026, masama na ang pangalan mga kababayan ni Sara Duterte sa mga pugante. Yung kaso po, plunder, non-bailable. Diba po? At ngayon po, yung ombudsman, mabilis na kung gumalaw. Si Boyeng Rimulya na kasi yung ombudsman, hindi na si Martires. Si Martires po, inuupuan yung mga kaso, lalo pag mga kaalyado ng mga Duterte. At biglang may desisyon tulad ng desisyon kay Senador Joel Villanueva, may desisyon na pala na napawalang sala. Hindi pa natin alam. Sinikreto lang. O di ba po, mga kababayan? But anyway, i-share ko sa inyo kung ano itong Christmas wish ni Sara Duterte. Kasama yung kanyang tatay na naging ng karton. Karton na lang mga kababayan, si Digong. So ang wish niya daw, yung hindi nabibili ng pera, good health. Yan sabi niya, if it is something that is very precious to everyone, and I hope that you will always be in good health. In fact,
President Duterte is worried about you. Kita ninyo? Confirm po. Nasa mabuting kalagayan si Digong. Maganda ang kanyang ang estado ng kanyang pag-iisip. Bakit natin nasabi? Worried pa nga para sa mga Filipino. So binuking uli ni Sara Duterte yung mga depensa ng kanyang abogadong si Kaufman. Ang sabi, unfit for trial. Dahil po sa kanyang kalagayan, dahil sa sinasabi nilang debilitating mental condition. Worried pa nga po eh. O diba? Sabi pa ni Sara, but we should always pray to God that it will happen for our country, a better 2026 for the Philippines. Hindi po kayo bagay na magsabing I pray to God sa tindi po ng inyong mga binibitawang mga pananalita, lalo yung pagmumura at pagbabanta. Di ba po? Hindi bagay na lumalabas sa inyong bibig ang salitang I pray to God. Di ba po mga kababayan? So sabi pa niya, alam ninyo, I'm truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. The supporters from 2015, from 2016, from 2019, from 2020, nandyan pa rin kayo, sabi ni Sara. Yung, and then, how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. Kung konti naman lang po yung natitira, yung mga nauuto pa rin. Kasi kung marami, di sana yung mga attempts ninyong people power, destabilization, di nagtagumpay na sana. Di ba? Nakaupo na sana kayo. Patapos na yung taon 2025. Si PBBM pa rin yung Pangulo. Di ba po mga kababayan? Kaya malabo na yung dating mga supporters niya. Sana yung 32 million, lumabas na sana para patalsikin yung ating Pangulong Bongbong. Kaya tama yung ating mga analysis mga kababayan. Yung 32 million, 31 million Marcos supporters. Kaya natira kay Sara, mga more or less 1 million na lang mga kababayan. Kaya kahit anong banta nila at attempt na iupo si Sara, hindi mangyari po. Bumisita kami sa Palasyo Malacanang last week para doon sa balik asigla, bigay saya ng ating Pangulo. Confirm si PBBM pa rin yung presidente. At nakikita natin, tuloy-tuloy ang pagserbisyo ng ating Pangulo. Napakasipag ng ating Pangulo. Laging pinagkakaguluhan ng mga bata po. Ayan yung ating Pangulo. Diba? Mahal na mahal ng mga bata yung ating Pangulo. Yan yung pagbisita niya sa Bacolod po para sa paglilinis ng mga ilog at estero. Ito siya. Yung pagbisita niya para i-supervise, personal na i-supervise mga kababayan yung paglilinis ng mga ilog at estero. Hindi na po maulit yung mga floodings. Diba? Bacolod City Waterways. Kita ninyo, napakasipag ng ating Pangulo. Tuwang-tuwa yung mga bata. BBM yung sigaw nila. Kaya masama yung loob ng mga DDS po. Hindi nagbabago yung pagmamahal ng mga mamamayang Filipino. Si Sara, ikot sa iba-ibang bansa kasi yung mga ilang OFW na lang yung nauuto. Pati yung mga pumupunta doon sa Dahig, kumunti na lang mga kababayan, kumunti na po sila. Kasi pagod na po. Pagod na sila sa mga pinagagawa ni Sara. At lalo na mga kababayan ngayon, mismong yung kanyang kumpare para ngayon ni Sara Duterte, itong si Ramil Madriaga. Yan post ni Antonio Montalvan, isa pong journalist.
Sabi niya, Sara Duterte and Man Scarpio have 4 children known by ocean-themed nicknames. Micaela, Maria, or Sharky, adopted daughter nila. Mateo Lucas, Stingray. Marco Digong, Stonefish. And another unnamed child, all sharing aquatic nicknames as a theme chosen by their mother. The godparent of the youngest is Ramil Madriaga. If the DDS think that is fake news, the church baptismal record is available. Sabi ni Antonio Montalban. So si Ramil Madriaga, kumpare, godparent ng youngest ni Sara Duterte. So very close sila, mga kababayan. Kaya pala doon sa mga sa mga balita, mga pictures na kumakalat, makikita ninyo yung closeness talaga. May mga video call po. Yan Facebook account dito mismo, mga kababayan ni Ramil Madriaga. September 29, 2021. Video call nila ni Sara Duterte. Yan, sabi ng abogado ni Ramil Madriaga, feeling niya napabayaan siya, inabandon na siya ng mga taong tinulungan niya. Ito yung post ni Montolfo. Ayon sa aking Little Birdie, dumadalaw si BP Sara kay Ramil Madriaga, isang detainee sa BGMP NCR Jail sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, sa 10 oras ng gabi. Bakit 10 oras ng gabi at hindi sa araw? Ani tweet, si Madriaga ay acquitted sa kasong kidnapping ng Supreme Court noong 1997 pero sinampahan siya muli ng kidnapping kaya't siya'y nakakulong mula noong 2023. Ang kasong kidnapping for ransom ni Madriaga ay nililitis pa ng Regional Trial Court kaya siya nakakulong dahil ang kidnapping ay walang piyansa. Ang tanong, ano si Madriaga kay Sara? Yan ba? Drugs Pogos funded BP Duterte's 2022 campaign, sabi po ni Madriaga. Kaya sabi ni Attorney Larry Gadon, importante niya i-secure. Itong si Madriaga, baka lasunin doon sa loob ng ipatumba sa loob ng kulungan. So anyway, subaybayan na lang natin yung mga developments ng balitang yan, mga kababayan.